Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. At dumako naman tayo sa mga pasaway sa kalsada sa barangay Bagong Bantay sa lungsod ng Quezon. Winalis ng Department of Public Order and Safety o DPOS ang mga nagkalat na sasakyan sa lugar. Yan ang naaktuhan ng Kilos Pronto. Panoorin. Pangarap ng bawat motorista at pedestrian, malinis at maluwang na kalsada. Walang nakahampalang, walang sagabal, dire-diretsong takbo. Pero sa Bago Bantay sa Quezon City, reklamo ng residenteng si Lori May, marami raw iligal na nakaparada sa magkabilang gilid ng kalsada at bangketa. Dito po sa Shorton Street, may barangay Bagong Bantay, kabila-kabila na po yung mga naka-parking na sasakyan, yung mga kubol, yung mga paninda, yung mga tent, marami nakaharang sa mga kalsada. Para sa kilos prontong aksyon sa kanyang hinaing, kasama ang KP team, pinuntahan ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City ang lugar. Pagdating sa lugar, heto ang dinatna namin. Walang gulong na sasakyan sa bangketa na lamang iniharang. Bit-bit ang mga wrecker, isa-isang hinatak ang mga iligal na nakaparada. Mga sirang sasakyan na nakatambak lamang sa bangketa, hindi pinatawad. Mga kariton, kubol at mga pira-pirasong kahoy sinamsam at isinakay sa dump truck. Ang ilang may-aring nahatak ang sasakyan, ibinulalas ang galit at nakuha pang mag-name drop. Bakit yung kotse namin nahatak? Yung kotseng nandun na dalawa, hindi hinatak. Di ba? Unfair yun. Yung kulay pula na tinulak sa kayo nandyan. Unfair yun eh. Unfair yun. Kuya ko taga Channel 4, sasabihin ko yan. Ang isang ito nga, kamera ng Kilos Pronto team ang pinagdiskitahan. Hindi pa nagpaawat, pinagbantaan pa ang mga operatiba. Ipalang mo sa akin, may karapatan ako yan, magagamit ko yan. Pag may nawala yan, reklamo rin ako. Sa dami ng pasaway na binatak, kinulang na ng wrecker kaya ang iba tinikita na lamang. Inalintulad naman daw sa habulan ng pusa't daga ang naging operasyon dahil pag umalis ang mga operatiba ay bumabalik pa rin ang mga sutil. Ayon sa mga operatiba, hindi sila magsasawang ipatupad ang batas. This is a clearing operations, towing at the same time, clearing operations ng mga obstructions on the sidewalk and as well as on the road. It is because of several complaints received by the office with regards to alleged illegally parked vehicles and other obstacles along Short Horn Street by Toro. Ako, Lex, quickly, etong ehemplo na to, microscopic example. Isang maliit na, kumbaga, lalagay mo sa microscope, pero malaki yan. Etong problema natin sa Pinas, ang daming sasakyan, ala namang paradahan. Pag medyo sinita mo dahil alam paradahan, ginagamit ang kalyeng kanilang mga parking area. Magagalit pa. Magagalit pang mga putok sa buhong, makinig kayo. Gusto niyo magsasakyan, siguro dapat dito pag bibili ka ng bagong sasakyan, uluma, siguraduhin mo meron kang garahe. Pag wala, ibenta mo na lang, patimbang mo na lang yan. Magalit man kayo, hindi. Ito ang nagsasalita, si Bitag. Oo, pero ito nga yung problema nga ho ng MMDA dahil alam mo natin, considered as obstruction po yan. Tama. Kita nyo naman po, kaya nga ho tayong gumagawa ho ng mga solusyon para ho maibsan ho ang trapiko ho natin. Meron po tayong mga kalsada. Ngayon po yung mga inner streets. Pero kung nakahambalang po ang inyong mga bulok na sasakyan dyan, dahil may sentimental value, abay mag-isip-isip naman ho kayo. Ibenta nyo na ho yan. Wala na ho yan, wala nang saysay sa buhay ho ninyo yan, yung mga ganon. Ay, ako Lex, may alam ako dyan. May mga subdivision na medyo kilala sa Quezon City na medyo tulad sa Miranila. Kaysa Miranila, makinig kayo. Diyan ako nakatira. Maraming masasakyan dyan. Gusto ko ipareker. Ako na mismo eh. Yung natutulog na presidente riyan. Sino tong si Lintik na, di ba nakakalimutan ko tong, makinig ka. Ipatow mo na. Ako na mismo nagsabi kapag hindi,
pati yung inyong opisina dyan, itutuko ko na eh. Papareker natin yan.